Ang pagmamaneho ng motor, napakasimple lang kung tutuusin. It doesn't take a rocket scientist. Hindi mo kailangan maging genius dito. You just have to make use of your senses. You just have to have sense of responsibility, using all your senses. Minsan kasi pagka tayo nagmamaneho, senseless yung mga acts natin. Example na lang ha, minsan makikita nyo yung comment, ang bilis-bilis mo naman. Sometimes ang pagiging mabagal ay hindi rin maganda. Alrighty, let's go. Alright, samahan niyo ako guys, biyahe ulit tayo. This time pa uwi naman. Syempre gamit natin CU525 ng Vogue. Napakagandang motor. Look at that. Sarap. Dito tayo sa Bay City. Dito ang bagong office natin. Samahan niyo lang ako sa biyahe natin today while enjoying this beautiful bike. Medyo maalikabok kasi umulan, so pagdating lilinisin kaagad natin siya. Baka i-wash ko. Ganun tayo pagka gumagamit ng motor ng Vogue. Dapat panatilihing malinis. Ang motor naman natin, ganun lagi ako. Make it a point na talagang malinis lagi para hindi nakakaya. So anyway, going back to this nice bike, just like I said, sarap banking. Look at that. Lakas. Oh, segunda pa lang. U-turn tayo rito. So sa Baclaran area tayo guys at mga kaaro. Alright, ang ganda rito sa area na to, maganda lang mag-ikot. Okay, pag-usapan natin siguro konti ay ang mga parts nito. So far, yung tank, which I do love kasi syempre ito ang una natin nakikita. Looks really nice, glossy, it's badass, malaki. I think this is 17 if not 15 liters of gas na kaya niyang ilagay. ECU nito if I'm not mistaken, Bosch. So brakes J1. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nagagalit yung mga nasa likod. Itong 525 engine na to talaga, very little to no vibration at times. Parang di mo ramdam na ano ka, na big bike ka dahil walang vibration na nararamdaman, no? Ito yung mga tipong pwedeng pang Marilaki lang, na chill lang. Naalala ko tuloy yung recent pangyayari dyan sa Marilaki, no? I wanted to give my sentiments maybe in a different video, no? Nakakapang hinayang yung lugar na yan dahil it should be a good place para nag-enjoy tayo mga nakamotor, but it's becoming a place where people are dying and it shouldn't be like that, diba, in the first place. Dito muna tayo. So 525 engine, really smooth, napakasarap, hindi ka binibigla. But if you would like yung, you know, pag nagmabilis, okay din naman. There you go, look at that.
Alam nyo guys, I'm a fan of the round side mirrors, no? Especially pagka ganito paglalagyan mo. However, parang naliliitan ako sa kanya. Kumusta ba sa inyo? Ako naliliitan ng konti. Gusto ko kasi yung talagang kitang-kita ko nangyayari pag tayo nagmumotor. That's why I hate yung pag nakikita natin na may mga nagko-fold ng side mirror. Well, I kinda hate it, pero wala akong magagawa dyan. It's just that nangihinayang lang siguro ako because, you know, we're putting side mirror on our bikes for safety, yet we are removing what's there for us to be safe. You know what I mean? Back to this bike, masarap yung gantong gulong na malapad gulong, harap likod. Yet amazingly napakagaan ng motor. Well, supposedly kasi pagka mataba lalo ang harapan natin, medyo mabigat i-maneuver, but here it's not. Sobring-sobe lang. Kaya pagka ganito gamit mo, hindi stress yung braso mo, hindi pagod. One thing lang siguro, kasi naramdaman ko to nung tayo nagmarilaki, since medyo malayo-layo na rin yun, naramdaman ko yung stress sa hips natin. Panibaba kasi ako doon, so medyo na stress gawa ng hindi normal na position, kaya medyo na stress. Pero I bet komportable kapag may naamoy akong mabantot. Sa mga singitan, basta kasya manibela natin, walang problema kasi magaan nga ito. Then tayo habang mainit. So ayan, syempre I like it that pwede tayo mag flat, tapos napakagaan lang, as you can see. Hindi kahirap bilang rider. I'm trying to save some words para gamitin natin for the review, the proper review, because so far everything that you're hearing yung mga magaganda, but the question is this really the best bike for you? I cannot really comment on that. As a bike of its category, I think it's good already. Pero for the application, again, I'm going back to my advice of para saan ba ang motor na bibilin mo, anong magiging papel niya sa buhay mo, that's up to you. So sa ganyan, wala na tayong argument dyan, or you know, that's out of my power. But as the bike that serves its purpose, really a nice bike already. Yan ang isang sasabihin ko. If you are looking for this type of enjoyment, this type of chill riding, yeah, find time para matry nyo to. Just make sure you set an appointment sa kanila. Kaya pwede nyo silang i-message sa Vogue Philippines, Imos, or Tarlac. Yan. Ito niya, swabe lang oh. Bam bam dun, da da dan, da dan da dan. Alright. Lah, daming truck. Oh boy. Oh boy, what's going on? Ito kalaban mo talaga dito sa sa area na to. Mga trucks. Ay, wala tayong mapuntahan. Dan. Sa mga ganitong traffic, wala kang intindihin kasi kaya mong isingit, hindi ka pagod sa legs mo kasi mababa lang you know what I mean? Pwede mong bababa. Pagkagamit ko rito yung ating DSX, panigurado pagod na ako. But here, as you can see, masabay lang tayo sa mga maliliit na bike oh.
wala tayong mapuntahan. I think we are fine here. Papansin ko na pakatipid din niya talaga, oh. 5 bars ito nung isang araw, now it's 3. Look at that. Yung tunog okay. Pero let's go. Mali ang timing natin yata. What's going on? What traffic dito? Alright. Malalaman mo talaga na traffic na ang isang lugar ng sobra pagka yung motor na traffic. That's exactly what's happening to us right now. Traffic ang motor. Oh, 761 kilometers pa lang tinatakbo. Sariwang sariwa pa to. Ano nga ba masasabi ko? I'll save the entirety of this sa review natin. In the meantime, enjoy na lang muna natin to. So saan ba tayo? Luneta area. Now dun sa mga gusto na medyo nakataas, I think po pwede kasi meron tayong nakausap na gusto nakataas daw to. Something na this. So tataas mo lang to para ito nandito. I think that's possible. Racing cars being cool. What the heck? Saliwa, okay. Kaya natin sumingit-singit. Kaya yan. There you go, let's go. Sarap. Kung hindi pa kayo masyadong bihasa o sanay guys, and then nyo dapat gayahin yung mga ginagawa. Sensya na sometimes hindi ako magpapalinis, pero you know, these things that we do, sanay na tayo. And when I say sanay, I always take into consideration the safety of everyone, including myself. Okay. Pero alam nyo, may pinanggagalingan yan. I find people that are knowledgeable sa pagmamaneho ng 4 wheels na magagaling din magmaneho ng 2 wheels. Reason behind is obviously kilala mo yung sarili mo bilang 4-wheel driver. Okay.
So alam mo paano mag-ingat, dahil alam mo yung ayaw mo bilang 4-wheel driver. Unlike kadalasan pagka hindi pa nagmamaneho ng 4-wheel, hindi mo alam na yung ginagawa mo can be harmful or dangerous na sa mga naka 4 wheels, and you don't even know how to be, alam mo yun, mga simple acts like pagsisenyas after mong umuna. Those are the things that I do basically because I have experience in 4 wheels, and alam ko yung courtesy ng naka 4 wheels, ng nakamotor sa mga ganang pagkakataon. Okay, well, anyway, not perfect, but I try to be as safe as possible whenever we're on 2 wheels. And that's why madalas makikita nyo ako madlikot ang helmet ko, ang camera natin, because I look at signal, I look at side mirror a lot, kasi gusto kong i-utilize yung mga ano na yan mga accessories ng motor natin, as they're placed there para maging safe tayo. Mas madalas hindi rin ako nakakontento lang dyan Makikita nyo, tumitingin pa rin ako sa gilid, sa likod, sometimes to make sure na hindi tayo na blind spot, kasi yun ang kadalasang nadadali tayo. Okay, yan. Alam nyo, ang pagmamaneho ng motor, napakasimple lang kung tutuusin. It doesn't take a rocket scientist para magmaneho ng motor. Hindi mo kailangan maging genius dito. You just have to make use of your senses. You just have to have sense of responsibility, using all your senses. Minsan kasi pagka tayo nagmamaneho, senseless yung mga acts natin. Example na lang kung minsan makikita nyo yung comment, ang bilis-bilis mo naman. And sa akin, for slow speed is not always okay. There are times na kailangan mong magmabilis because it is what's required in a certain environment. Kita nyo, tamango pa ako, diba? Sometimes ang pagiging mabagal ay hindi rin maganda, especially if you are frustrating other motorists. Kasi pagka may frustration ng iba, especially kung hindi lang isa, kung marami kang na-frustrate, it puts you in a dangerous, even more dangerous situation. Kasi pagka may na-frustrate, syempre magmamadali sila. Hindi kaya yan. There you go. So there. Okay. Just like I said, para maging safe rider ka or driver ka, you just have to make some sense. Kaya walang walang perfectong driver talaga. Ba't nagkakamali? But try to minimize it by knowing the standards. And ako hindi ako perfectong rider, but sasabihin ko sa inyo, never akong nakabangga naman pala na ako na isang beses, but it wasn't my fault. Buti lang mabagal tayo. Okay, but okay, well, malapit na tayo. Gusto ko lang namang isama kayo sa journey natin. Para maramdaman nyo masarap magmotor, maramdaman nyo masarap dalhin tong motor na to, diba? Kita nyo naman.
Kita nyo naman, napakasarap dalhin itong motor na to. Woohoo! Alright, well I guess that's it muna. Thank you so much for watching. Ride safe and drive safe.